I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 71. Miss Shen, huwag mo akong intindihin. Nang hindi naghihintay na sumagot si Kenneth, si Tio Danny sa tabi niya ay nagmamadaling lumihis, si Xiaohao ay aking anak. Nako, anak pala ni Uncle Leo. Nang marinig ito, naging masaya si Miss Hannah Shen. Noong una kong makita na ang batang lalaki ay napakalapit kay Kenneth, akala ko ito ay anak sa labas ni Kenneth, at ang aking kalooban ay biglang bumagsak. Matapos malaman na ang maliit na bata ay anak ng tiyuhing driver, biglang naging malinaw ang kanyang kalooban. Miss Hannah, maaari mo bang ay-gawin ang pagkain itong batang si Hao? Sinubukan ni Kenneth na magtanong. Siyempre walang problema. Lumapit si Hannah Shen, hawak ang mukha ni Xiaohao, napaka-cute mo, sabihin mo kay auntie, ano ang pangalan mo? Xiaohao Liu, maaari mo akong tawaging Hao-Hao. Napakagaling. Natuwa si Miss Shen nang makita niya ang isang cute na bata, at nagpakilala, ang pangalan ko ay Hannah Shen, at kaibigan ako ng iyong ama. Hello po tita. Well, anong gusto mong kainin? Sabihin mo kay auntie, ipagluluto ka ni auntie. Gusto kong kumain ng strawberry cake. Sige, si tita ang gagawa para sa inyo. Teka. Kinamot ni Miss Shen ang ilong ni Xiaohao at tumayo kay Mang Danny Leo, Tito Leo, sandali, magluluto ako ng para kay Hao-Hao. Just do something, wag kang masyadong maguluhan. Walang problema, magiging maayos din ito sa lalong madaling panahon. Napatingin si Hannah Shen kay Kenneth at mabilis na naglakad patungo sa kusina. Sa sandaling umalis si Miss Shen, tumunog ang telepono sa bulsa ni Kenneth Wu. Pagkatapos malaman ito, si Mr. Jeff Leo pala ang tumatawag. Si Kenneth ay masayang sumagot, ngumiti at sinabing, Tito Leo, tatawagan na lang kita para sa hapunan. I'll talk about dinner another day. I'm busy investing recently. Sa kabilang dulo ng telepono, seryoso at mabait ang tono ni Uncle Jeff. May bagong investment projects ba si Uncle Leo? Oo, nanalo ako kamakailan ng ilang kapirasong lupa, gusto kong mag-invest ka sa akin. Nasaan ang plot? Emerald Garden. Medyo maganda ang lokasyong ito. Huwag kang mag-alala, siguradong hindi masama ang posisyon na gusto ko. Ito ay mas maaasahan kaysa sa iyong pamumuhunan sa Chanmo Technology, at hindi ka mawawala ng pera. Sa kabilang panig ng tawag, napaka-confident ng tono ni Mr. Jeff Leo. Tiyak na mahal ang lugar na ito. Yun nga, kapos ako sa pondo kamakailan, kaya gusto kong gawin mo sa akin. Kung interesado ka, puntahan mo at tingnan. Pag-usapan natin ang mga detalye ng pagtutulungan. Huwag mong tingnan. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sinabi ni Kenneth Wu sa telepono, naniniwala ako na hindi magiging masama ang paningin ni Uncle Leo. Sa ganitong paraan, mamumuhunan ako ng 100 milyon. Nagkataon lang na kumita ng kaunti ang restaurant kamakailan, at idle din itong ilagay doon. Mas magandang mag-invest sa real estate. Ang lakas talaga ng loob ng anak ko, naghagis ka lang ng 100 million nang hindi tumitingin, hahaha. Ang malakas na tawa ni Uncle Leo ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Ito ang tiwala ko kay Uncle Leo. Good boy? Since you can trust me, hinding-hindi kita pababayaan. Pagdating ng investment matter, I will ask the secretary to contact you. I will not involved in specific management matters. I will act as a shopkeeper and wait for the dividends. Okay, yun lang. Palm Tio Leo. Pagkasabi nito ni Kenneth Wu, ibinaba niya ang telepono. Sa sandaling natapos ni Kenneth ang tawag, nakita niya si Miss Shen na naglalakad palabas na may dalang 2 set ng pagkain. Ang isa ay set meal ng mga bata na espesyal na ginawa para kay Hao-Hao, at ang isa ay ang pinakamainit na Chinese set meal sa restaurant. Ang parehong mga set na pagkain ay maingat na ginawa, na kung saan ay nakalulugod sa mata ng mga tao at gumagawa ng lubhang pampaganya. Hao-Hao, ito po ay ginawa ni auntie para sa inyo, subukan nyo po. Itinulak ni Miss Shen ang pagkain sa harap ng batang si Hao-Hao. Salamat po tita. Pagkatapos magpasalamat ni Xiaohao, pinagpistahan niya ito. Maaaring ito ay masyadong masarap, at hindi nagtagal ay nadumihan ang bata. Pinunasan ni Hannah Shen ng tisyo ang mukha ni Hao-Hao, at ngumiti, kumain ka lang ng dahan-dahan, huwag kang mag-alala. Ito ay masarap.
Walang pakialam si Hao, at nagsimulang kumain ng may kasiyahan. Hehe. Tuwang-tuwa rin si Miss Shen nang makitang masayang kumakain si Hao Hao. Itinulak ang isa pang Chinese meal, sinabi kina Kenneth at Tio Danny Leo, Tito Leo, kumain na rin kayo. Pagkatapos sumagot ni Mang Danny, kinuha niya ang kanyang chopsticks at kumain. Hindi ako masyadong gutom noong una, ngunit ang lasa ng mga ulam ay napakaganda kaya mabilis kong binaliwala ang imahe. Pagkatapos kumain ng ilang tao, pinunasan ni Hao Hao ang kanyang maruming bibig at hindi inaiwasang magyabang kay Miss Shen, Tita, ang sarap talaga ng pagkaing niluto mo. Salamat Hao Hao sa papuri. Ang ngiti sa mukha ni Miss Shen ay mas maliwanag kaysa kay Hao Hao. Hindi lang maganda si Tita, masarap din magluto. Napakatamis ng bibig ni Hao Hao, ang bait. Tiyuhin. Lumingon si Hao Hao para tingnan si Kenneth, at sinabi ni Hao Hao kay Kenneth, sa tingin ko dapat mong pakasalan si Tita Shen at gawing may bahay para makapagluto siya para sa iyo araw-araw. Ahem. Ilang beses umubo si Kenneth. Hindi niya akalain na ganito ang sasabihin ni Hao Hao sa murang edad. Paalam na Hao Hao. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Napatingin si Hana Shen kay Kenneth, namumula ang kanyang mukha at nakayuko ang kanyang ulo. Hindi rin niya inaasahan na sasabihin ng bata ang mga bagay na ito, at agad siyang nahiya. Si Uncle Danny, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling pinagalitan ang kanyang anak, Hao Hao, huwag kang malaki o maliit, bawal kang magsabi ng mga ganyan sa hinaharap. Ikaw talagang bata ka, walang kang hiya-hiya, boss, huwag ka sanang magagalit. Sobrang nanood ng TV ang batang ito. Don't worry about it. Ihahatid ko muna si Hao Hao sa sasakyan. Pagkasabi nito ni Danny Leo, hinailan niya si Hao Hao palayo sa restaurant. Upang maibsan ang kahihiyan, sinabi ni Miss Shen nang walang salita, napaka-cute ni Hao Hao, maganda ang ugali at matalino siya. Mukhang mahilig ka sa mga bata. Oo, gusto ko talaga ang mga bata. Kung gusto mo ang mga bata, dapat ipanganak mo ang isa sa iyong sarili. Hindi ko kayang manganak mag-isa. Nagsisi si Hana Shen nang matapos niya ang kanyang mga salita, at muling namula ang kanyang magandang mukha. Napakamot ng ulo si Kenneth Wu at matapang na nagbiro, kung gusto mong manganak ng bata, matutulungan kita. Go! Sinong gusto mong tumulong sayo? Nang marinig niya ito, namula ang mga pisngi ni Hana Shen at nahiya siyang iangat ang kanyang ulo at tiningnan si Kenneth. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, at habang nakikipag-chat, napunta ako sa paksa ng panganganak sa sobrang kahihiyan. Biro lang, huwag kang magagalit. Alam ni Kenneth na sapat na. Kung masyado kayong nagbibiro, lalo lang magkakahiyaan ang isa't isa. Ubo. Bahagyang umubo si Miss Shen at nagkusa na baguhin ang usapan, siya nga pala, sino ang babaeng dinala mo rito para sa hapunan Kenneth? 2 beses na kitang nakita na nagdala ng babaeng may salaming pang-araw sa restaurant. Sa tuwing makikisalamuha at malabo ang pag-uugali ng dalawa, sa tuwing nakikita niya ito, hindi siya nasisiyahan. Ang pangalan ng babae ay Miss Catherine Huang, at siya ay isang sikat na mang-aawit sa industriya ng entertainment. Paliwanag ni Kenneth. Napakamangha mo, kahit ang magagandang mang-aawit ay makakahawak nito. Ngumisi si Miss Shen, halatang medyo galit sa kanyang puso. Don't get me wrong, kami ni Miss Catherine Huang ay nasa business cooperation lang. Partnership lang talaga kayong dalawa. Siyempre. Akala ko nasa ganyang relasyon ka. Kinagat ni Miss Shen ang kanyang bibig, medyo bumuti ang pakiramdam. Kabanata 72. Nakipag-chat si Kenneth kay Hana Shen ng ilang salita, at nang makitang maganda ang mood ng babae, nagkasundo silang dalawa na pumasok sa driving school at matutong magmaneho sa ibang araw. Pagkatapos umalis sa Fuyuan Restaurant, ipinadala muna si Hao Hao sa paaralan, at pagkatapos ay sa Chanmo Technology Company. Pagpasok ko pa lang sa lobby ng kumpanya, nakita ko si Mr. Murray Lee na nagmamadaling lumapit kasama ang kanyang sekretarya at napabulalas sa tuwa, Boss Wu, magandang balita, magandang balita. Anong magandang balita? Nakangiting tanong ni Kenneth. Ang ilang mga boss ay pumunta sa ating kumpanya upang pag-usapan ang pakikipagtulungan sa laro. Ito ba? Maraming mga boss ang interesado sa aming lingguhang mga mobile na laro. Ang ilang mga tao ay gustong mamuhunan sa pagbuo ng mga peripheral na produkto ng laro, ang ilan ay gustong bumili ng copyright ng mga adaptasyon at animation ng laro, at ang ilang mga boss ay gustong maglagay ng mga advertisement sa laro. Malaki.
Nang marinig ang balitang ito, mukhang tuwang-tuwa si Kenneth. Maraming boss ang nagayos ng appointment para makipagkita, mas mabuting hayaan na tayong maghiwalay. Pagkatapos sabihin ito ni Murray, lumingon siya sa sekretarya at sinabing, kunin mo si Boss Wu para talakayin ang copyright ng laro at mga kontrata sa advertising, at magsasalita ako tungkol sa mga derivatives sa paligid ng laro at kontrata. Oo. Pagkatapos sumagot ng sekretarya, kinuha niya si Kenneth at umalis sa kumpanya. Ang tatlong lalaki ay hinati sa dalawang grupo at pumunta sa iba't ibang lugar upang pag-usapan ang pagtutulungan. Ang mga kontratang ito ay tungkol sa kabilang partido na nagmamakaawa na makipagtulungan sa Chanmo Technology, at ang pag-unlad ay napaka-smooth. 5 kontrata ang nilagdaan sa isang hapon. Ang kabuuang halaga ng kontrata ay higit sa 200 milyon at ang kabuuang kita ay higit sa 50 milyon. Labis na nagulat sina Kenneth at Murray sa resultang ito. Hindi nila inaasahan na napakaganda ng mga kita sa mobile game ni Jojo. Paunang kooperasyon pa lang ito, tiyak na mas marami pang kooperasyon sa susunod na panahon. Bumalik ang tatlo sa kumpanya na may 5 kontrata, handang ibahagi ang magandang balita sa lahat ng empleyado. Pagpasok nila sa opisina, nakita nilang masigla ang kumpanya. Si Mr. Richard Zhao ay sumisigaw na itaboy si Charles Yuan at ang iba papalabas ng kumpanya. Anong problema? Matapos pumasok si Kenneth sa kumpanya, nagmadali siyang nagtanong kay Jordan Joe tungkol sa sitwasyon. Og! Napabuntong hininga si Jordan Joe at nagpaliwanag, si Mr. Zhao at Manager Yuan ay hindi tugma sa isa't isa at gusto siyang i-drive siya at ang mga teknisyan na dinala ni Manager Yuan mula sa kumpanya. Bakit? Hindi kailanman ginusto ni Mr. Zhao na gawin ng kumpanya ang sektor ng laro, at mayroon siyang natural na pagtutol sa mga laro. Nakita ko. Matapos malaman ni Kenneth ang tungkol sa sitwasyon, humakbang siya papunta kay Richard Zhao. Mr. Zhao, hiniling ko sa kanya na maglaro sa seksyon ng laro ng kumpanya. Kung mayroon kang gagawin o katanungan, mangyaring direktang lumapit sa akin. Boss Wu, kara-rating mo lang dito. Inalog-alog ni Richard Zhao ang kanyang kwelyo at hinihikayat na sinabi, ayon sa kasunduan, kung ang lingguhang mobile game ay kumita ng mas mababa sa 30 milyong yuan sa kalahating buwan, mawawalan si Boss Wu ng karapatan sa pamamahala ng kumpanya. Ngayon, kalahating buwan na lang. Ito ang kasunduan na pinirmahan natin. Pagkatapos magsalita, direktang inilatag ni Richard Zhao ang kasunduan, marahil dahil nag-aalala siya na mahuhuli si Kenneth. Oo, muntik ko nang nakalimutan kung hindi mo sinabi sa akin. Tinapik ni Kenneth ang kanyang noo at ngumiti at tinanong si Richard Zhao, kung aabot sa 30 milyon ang kita ni Jojo sa mobile game, mawawalan si Mr. Zhao ng pamamahala sa kumpanya sa hinaharap, tama ba? Siyempre. Mabuti yan. Lumingon si Kenneth at tinanong si Jordan Joe, Mr. Joe, magkano ngayon ang kita sa mobile game sa recharging ni Jojo? Ang top-up ng laro ay kumikita ng higit sa 2 milyong yuan sa netong kita. Hindi masama. Tumango si Kenneth Wu bilang kasiyahan, lubos na nasisiyahan sa kita na ito. Ang top-up na kita pa lamang ay umabot na sa higit sa 2 milyong yuan, kasama ang bagong pirmahang kontrata ngayon, ang kabuoang kita ay lumampas sa 50 milyon. Sa tabi ni Richard Zhao ay hindi maiwasang mapaalalahanan, Boss Wu, si Jojo ay gumawa ng higit sa 2 milyong yuan sa mga mobile na laro, na malayo sa 30 milyon na napagkasunduan natin. Niyakap ni Richard Zhao ang kanyang dibdib, tila naghihintay siya ng magandang palabas, ngunit gusto niya makita kung paano nagtapos si Kenneth Wu sa pagkakataong ito. Ay recharge ang kita ng 2 milyon, kasama ang kita sa copyright, kita sa advertising, at kita ng mga derivatives, ang kabuoang kita ay lumampas sa 50 milyon. Nakangiting sabi ni Kenneth. Makakapagbiro talaga si Boss Wu. Napangiti si Richard Zhao ng mapanlate, at sarkastikong sinabi, itong mga kita na binanggit mo ay isa lamang magandang pantasya, wala talaga. Siyempre meron. Nasaan sila? Dito. Kinuha ni Kenneth ang kontrata at tinapik si Richard Zhao. Mr. Zhao, tingnan mo itong mga kontrata. OMG. Tiningnan ni Richard Zhao ang kontrata at agad na napatulala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nilagdaan ng kumpanya ang 5 kontrata ng kooperasyon na may kaugnayan sa mobile game ni Jojo. Ang kabuuang halaga ng mga kontrata ay lumampas sa 200 milyon at ang tubo ay lumampas sa 50 milyon.
Hindi ko pinangarap na ang tubo ng isang mobile na laro ay mas mataas kaysa sa tubo ng pangunahing negosyo ng Chanmo Technology sa loob ng kalahating taon. Mr. Zhao, ano ang nararamdaman mo? Binawi ni Kenneth ang kontrata mula kay Richard Zhao at nakangiting nagtanong. Ako. Ang mga sulok ng bibig ni Mr. Zhao ay kumaibot ng husto, at ang buong matandang mukha ay mas pangit kaysa sa atay ng baboy. Sa hindi inaasahan, isang larong pang-mobile na kanyang minamaliit, isang larong mahigpit niyang tinutulan na i-develop, ay nilaro ni Kenneth na may napakagandang resulta. Hindi ko talaga maintindihan, paano maihagis ni Kenneth ang effect na ito sa isang mukhang masamang mobile game. Mr. Zhao, ayon sa dati nating kasunduan sa pagsusugal, natalo ka. Tinapik ni Kenneth si Richard Zhao sa balikat, mula ngayon, hindi na wasto ang posisyon mo sa kumpanya, at wala ka ng autoridad sa pamamahala ng Chanmo Technology. Lumambot ang mga binti ni Richard Zhao, at ang kanyang katawan ay umindayog pabalik ng ilang hakbang. Tumingin siya sa harap na may mga hangkag na mata. Bilang isa sa mga founder ng Chanmo Technology, mahigit 10 taon na siyang pumapasok sa mga shopping mall, ngunit hindi niya inaasahan na matatalo siya sa isang brat. Ngunit huwag kang mag-alala, Mr. Zhao, ang mga bahagi sa iyong kamay ay nasa iyong mga kamay pa rin, at maaari kang umuwi ng maaga upang matustusan ang mga matatanda. Gumawa si Kenneth ng kilos ng pakiusap. Ikaw. Kinagat ni Richard Zhao ang kanyang mga ngipin at tumalikod na walang gana. Sa sandaling ito, para siyang tandang na natalo, at walang bahid ng sigla habang nakayuko ang ulo. Matapos mapaalis si Mr. Zhao, inihayag ni Kenneth Wu sa publiko, nakamit natin ang mahusay na tagumpay sa lingguhang laro sa mobile, at pumirma ng kontrata na higit sa 200 milyon. Okay, boss. Pagkatapos ng mga salitang ito, kumulo agad ang opisina. Ang lahat ng mga empleyado ay hindi maiwasang magsaya, na parang nanalo sila sa isang labanan at ang kanilang moral ay napakataas. Ang tagumpay ng lingguhang laro sa mobile ay hindi mapaghihiwalay sa mga pagsisikap ng bawat isa sa aming mga empleyado. Lahat ay may bonus, bagaman ang sweldo ngayong buwan ay babayaran ng magkasama. Muling inihayag ni Kenneth. Pagkatapos nito, muling pinirito ng mga empleyado ang kaldero. Ang bawat tao ay nagsisikap na kumita ng pera, at ang mga bonus ay ang pinakatunay na bagay. Bukod dito, simula ngayon, hindi na magiging vice-presidente si Mr. Richard Zhao. Kasabay nito, ang kumpanya ay nagtatag ng isang departamento ng laro, at si Mr. Charles Yuan bilang tagapamahala ng departamento, at si Jordan Zhou bilang tagapayo sa teknikal. Ipinatupad ni Kenneth Wu ang bagay na ito. Yes! Nagkaroon ng mainit na palakpakan sa opisina. Idiniin ni Kenneth Wu ang kanyang kamay, sinenyasan ang lahat na tumahimik, at pagkatapos ay sinabing, upang ipagdiwang ang tagumpay ng lingguhang laro sa mobile, inaanyayahan ko ang lahat na maghapunan sa labas upang magdiwang. Ayos ito. Sabay-sabay na naghiyawan ang mga empleyado. Kasunod nito, nag-anunsyo si Kenneth ng kalahating araw na bakasyon at dinala ang lahat sa isang hotel sa labas para sa hapunan. Hindi lamang nakamit ng mobile game ni Jojo ang paunang tagumpay, ngunit si Richard Zhao, na may tahimik na pag-iisip, ay tinanggal din sa kumpanya at nawala ng pamamahala. Sa ngayon, ang lahat ng mga karapatan ng kumpanya ay nakatuon sa mga kamay ni Kenneth at Murray upang mapadali ang pangmatagalang pag-unlad ng Chanmo Technology. Kabanata 73. Sa pangunguna ni Kenneth Wu, dumating ang grupo sa isang 4-star hotel malapit sa kumpanya at nagsimulang uminom at makipag-chat pagkatapos mag-order ng pagkain. Hiniling ni Mr. Murray Lee sa lahat na malayang magsalita, ilagay ang kanilang mga opinyon at mungkahi sa kumpanya, at ipahayag ang kanilang mga opinyon sa anumang magagandang ideya sa paggawa ng pera. Hindi alintana kung ang lahat ay karaniwang isang teknikal na tao, ang kapaligiran ay mabilis na nag-aapoy pagkatapos ng ilang baso ng alak, at ang mga empleyado na kadalasang bihirang magsalita ay nag-uusap din. Ang bawat tao ay may sariling ideya para sa pag-unlad ng kumpanya. Hindi nagsalita si Kenneth mula simula hanggang katapusan, nakikinig sa mga iniisip at opinyon ng mga empleyado, at lihim na iniisip ang susunod na layout ng kumpanya. Halos tapos na ang mga empleyado. Sinubukan ni Murray na tanungin si Kenneth, Boss Wu, ano sa palagay mo? Napakaganda ng sinabi mo kanina.
Sinulyapan ni Kenneth ang lahat at sinabi sa isang seryosong tono, ang aming pangunahing negosyo ay nananatiling pareho, na nakatuon sa pagbuo ng software ng mobile phone, habang ang pagbuo ng mga mobile na laro bilang isang pambihirang tagumpay. Sang-ayon ako sa proposal ni Boss Wu. Tumango si Murray bilang pagsang-ayon, at pagkatapos ay nagsabi, sa pagkakataong ito, sa pamumuno ni Boss Wu, nakamit ni Jojo ang magagandang resulta sa mobile game. Si Boss Wu ay kailangang-kailangan. Ang tagumpay ng mobile game ni Jojo ay hindi ang kontribusyon ng isang individual, ngunit ang resulta ng pagkakaisa ng lahat. Sinabi ni Kenneth dito, bahagyang nagbago ang kanyang tono, ngunit hindi natin maipagmamalaki ang tagumpay na ito. Hamon. Okay, fuck. Nanguna si Mr. Murray Lee at pumalakpak. Nagpalakpakan din ang ibang empleyado. Idiniin ni Kenneth ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, ang lahat ay lumabas para sa hapunan ngayon, huwag masyadong seryoso, lahat ay kumain at uminom, halika at uminom hanggat gusto mo. Pagkasabi nito, kinuha ni Kenneth ang baso ng alak sa mesa at ininom ito. Nagtoast at uminom ang ibang empleyado. Maya-maya ay inihatid na ng waiter ang mga pinggan sa mesa. Kinuha ng lahat ang chopsticks para tamasahin ang pagkain, inumin at kwentuhan, at mapayapa ang kapaligiran sa pribadong silid. Uminom si Kenneth ng 2 baso ng alak at ngumiti at sinabi kay Murray, nakagawa kami ng isang sikat na laro. Sa tingin ko, dapat nating samantalahin ang trend at ipagpatuloy ang pagbuo ng mobile game na ito. Mayroon din akong ideyang ito. Tumango si Mr. Murray bilang pagsang-ayon. Dahil ang larong pinamumunuan ni Kenneth ay sumabog, higit na nagtiwala at sumuporta siya kay Wu Boss kaysa dati. Noong naglaro ako dati, nalaman ko na maraming mga lokal na tyrant na handang gumastos ng pera sa laro. Hinaplos ni Kenneth ang kanyang bobo gamit ang kanyang kamay at sinabing blanco, gusto kong magdisenyo ng isang laro na partikular para sa mga lokal na maniniil. Magandang ideya. Ang mga lokal na tyrant ay napakahusay na kumita ng pera. Sakupin lamang ang kanilang mga punto ng sakit at humanap ng mga paraan upang ma-motivate silang gumastos ng pera sa mga laro. Meron akong. Si Jordan Joe, na nakaupo sa tabi niya, ay hindi napigil ang lumihis. Noong ako ay nasa kolehiyo, nakabuo ako ng isang laro na isang mobile na laro para sa mga lokal na maniniil. Hanggang saan ito nabuo? Ang pinagbabatayan na arkitektura ay tapos na. Tingnan ko. Sa computer ng kumpanya. Kumain na tayo dali at bumalik na tayo sa kumpanya pagkatapos kumain. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, nilamon niya ito. Ilang tao ang umalis sa restaurant pagkatapos ng simpleng pagkain at nagmamadaling bumalik sa kumpanya. Binuksan ni Jordan Joe ang computer at nakita ang dating binuong mobile game mula sa file. Ang laro ay isang mababang antas na istruktura lamang at isang semi-tapos na produkto. Natural, hindi naiintindihan ni Wu Tian ang ganitong bagay. Pagkaraan ng ilang saglit na pagtitig, lumingon siya at tinanong si Charles Yuan, matandang Yuan, ano sa palagay mo? Hindi pwede. Si Mr. Yuan ay sumulyap ng ilang beses bago umiling at nagveto, ang kanyang laro ay may hindi makatwirang istruktura, at ang larawan ay medyo magaspang, hindi naaayon sa kasalukuyang aesthetics. Hoy! Napakamot ng ulo si Jordan Joe at ngumiti ng tapat, noong oras na iyon, kulang ako sa karanasan, kasama ang limitadong karanasan at pondo, kaya naging ganito. Ngunit mayroon siyang magandang ideya at maaari itong muling ayusin batay dito. Idinagdag ni Mr. Charles Yuan. Bueno, Mr. Yuan? Mr. Joe? Kayo ay mag-o-overtime ngayong gabi para gumawa ng mga pangunahing bagay. Matapos sabihin ito ni Kenneth, idinagdag niya, ang prinsipyo ng larong ito ay napakasimple. Ito ay upang makahanap ng isang paraan upang masiyahan ang mga lokal na tyrant. Vanity. Okay, gagawin natin ngayon. Ginawa ni na Jordan Joe at Charles Yuan ang kanilang sinabi, at agad na nagsimulang maging abala ang dalawang malalaking teknikal na eksperto. Gumawa sila ng mga game engine at sila mismo ang bumuo ng infrastruktura. Ang ginagawa ko ngayon ay pagbutihin ang laro bago ang kay Jordan Joe, habang nagmomodelo at mga epekto ng animation. Hindi umalis sina Kenneth at Murray. Sinamahan nila sila sa opisina at pinagtimpla sila ng kape. Pagkatapos ng paulit-ulit na mga rebisyon, naging abala ako hanggang sa hating gabi, at sa wakas ay natapos na ang pagsulat ng code at natapos ang animation ng modelo.
Sina Charles at Jordan ay may isang bagay na pareho, iyon ay, ang paghahangad ng pagiging perpekto ay hindi malapit sa lahat. Sa relatibong pagsasalita, ang mga pangunahing kasanayan ni Jordan ay mas matatag, at si Charles ay may higit na kasanayan sa pamumuno at maaaring maunawaan ang pangkalahatang direksyon. Ang pagtutulungan ng dalawa ay maaaring ituring na medyo tacit. Paano ito ginagawa? Nang makitang huminto ang dalawa, nagmadali si Kenneth Wu para magtanong tungkol sa sitwasyon. Sa kasalukuyan, pagkatapos makumplito ang pangunahing pagmomodelo, ang susunod na hakbang ay gawin ang interface at tunog ng UI. Paliwanag ni Jordan Joe. Hanggang gaano katagal? This is hard to say, it will take a week at the earliest. Okay, hayaan mong gawin ang larong ito. Inabot ni Kenneth at inakbayan sina Charles at Jordan, na naghihikayat, ito ang unang proyekto ng departamento ng laro. Dapat nating gawing tanyag ang bagong departamento. Magtiwala ka, tutuperin natin ang mga inaasahan. Gabi na, ihahatid na kita sa driver pa uwi. Nagmamadaling kinuha ni Kenneth ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Uncle Danny. Inihatid muna pa uwi sina Jordan at Charles, at si Kenneth naman ang huling umalis sa kumpanya. Walang mga salita para sa isang gabi. Kinabukasan. Pagkatapos tumayo ni Kenneth, pumunta siya sa kumpanya at nagtanong tungkol sa pagbuo ng bagong laro. Alam kong maayos na ang lahat, gumaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos nito, pumunta siya sa paaralan upang pumasok sa mga klase. Matapos kunin ang mga kurso ni Teacher Kyla at ilang sapilitang kurso, aalis na si Kenneth Wu. Nang madaanan niya ang martial arts club, bigla niyang naalala si Miss Elena Go. Hiniling ng dalaga na tumulong siya sa martial arts club ilang araw na ang nakakaraan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, medyo mabait si Miss Elena Go sa kanya noon. Balak niyang pumasok sa martial arts club para makita ang sitwasyon. Gantihan natin si Miss Elena. Ang Wushu Club ay itinuturing na isang malaking lipunan sa Unibersidad ng Teknolohiya, na may kabuuang higit sa 60 miyembro. Sa sandaling pumasok si Kenneth Wu sa Martial Arts Club, pinalibutan siya ng isang grupo ng mga miyembro at tinutuya, at sunod-sunod na kahihiyan ang dumating. Dati nang binubuli ng mga miyembrong iyon si Kenneth, at nasiyahan sila sa pananakot sa mga bagong dating at mahihina. Sa pagtingin sa buong Martial Arts Club, si Kenneth ay sayang sa mata ng lahat. Siya ay mahina, at hindi niya kayang talunin ang mga babaeng miyembro. Kenneth Wu, sa wakas nandito ka na. Nang si Kenneth ay kinukutya ng mga miyembro, si Miss Elena Go ay nagmadaling lumapit at sinabing may masayang ekspresyon, akala ko hindi ka darating. May oras lang ako ngayon, kaya titigil ako at titingnan. Nang makita ang babaeng ito, mas gumaan ang pakiramdam ni Kenneth. Kung hindi dahil sa mabait na batang babae na si Miss Elena na nasa isang martial arts club, hindi siya pupunta sa ganoong sirang lugar. Mausok ang buong martial arts club, walang atmosphere ng club, at hindi komportable ang mga tao na panoorin. Kabanata 74. Tingnan mo kung anong mga pagbabago sa club natin. Inilagay ni Elena Go ang kanyang mga kamay sa likod at nakangiting tanong. Tumingin si Kenneth Wu sa Wushu Club, at sa wakas ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Miss Elena Go, nalaman kong mas naging maganda si President Go kaysa dati. Mamantika ang bibig at dila. Namula si Miss Elena. Kahit alam niyang biro iyon, masaya pa rin siya sa kanyang puso, mas matamis kaysa sa pagkain ng pulot. President Wu, hindi mo ba ako hiniling na tumulong? May maitutulong ba ako? Magalang na sabi ni Kenneth. Gusto ko lang na pumunta ka sa club bilang bisita. Itinagilid ni Elena Go ang kanyang ulo at nakangiting iminungkahi, Go, ipapakita ko sa iyo ang paligid. Mabuti. Sinundan ni Kenneth si Elena patungo sa club. Bago ako makalayo, nakarinig ako ng mapanlinlang na sigaw mula sa likuran, Kenneth Wu, halika rito, halika rito. Paglingon ko, nakita ko ang isang matangkad na lalaki na kumakaway sa kanya. Ang lalaking ito ay walang iba, kundi si Rigor Zong, ang miyembro na dating nang-aapi at nangungutya sa kanya. Hindi nagabalang pansinin ni Kenneth ang batang ito, at sinundan si Miss Elena Go upang magpatuloy sa paglalakad sa loob. Ini si Rigor Zong. Tumakbo siya patungo sa kanya, itinuro ang ilong ni Kenneth at nagmura, matagal na kitang tinatawag, bingi ba ang iyong mga tainga? Ano ang mali sa akin? Malamig na tanong ni Kenneth, lihim na hindi nasisiyahan.
Ayaw niyang pakialaman ang mga bagay na binubuli ng batang ito noon, na alam niyang agresibo pa rin ang batang ito. You never show up every time, alam mo ba kung ilang beses kita na-miss? Mukhang walang kinalaman ito sa iyo. Ikaw. Ang galit na bibig ni Rigor Zong ay kumaibat ng husto. Sa hindi inaasahan, si Kenneth, ang bata ngayon, ay naging napakatigas ng puso, at nang ahas na makipag-usap sa kanya ng walang prinsipyo. Matapos magngangalit ang kanyang mga ngipin sa mahabang panahon, naiinip siyang nag-utos, Kenneth Wu, lumapit ka at tumulong sa pagwawalis ng sahig. Hindi. Nagmadali si Elena na protektahan si Kenneth, at same time na sinabi ni Rigor, siya ang bisitang inimbitahan ko ngayon. Hindi ko siya papayagang magwales. President Wu, hindi ko inaasahang mapoprotektahan mo si Kenneth ng ganito. Oo, paprotektahan ko siya. Hindi kaya, gusto mo ang batang ito. Ikaw. Ako. Namumula sa galit si Miss Elena, ngunit hindi makapagsalita. Mukhang nandito na ang tagsibol ni President Gu, at matutokso siya ng ganoong kating ng bata, hahaha. Pagkasabi nito ni Rigor, tumawa siya ng walang konsensya. Ngumiti siya, at tumawa ang iba pang miyembro. Sa katunayan, si Elena ay isa lamang honorary vice president ng Wushu Club, katumbas ng isang sekretarya o iba pa. Sa titulong vice chairman, kadalasan ay wala siyang tunay na kapangyarihan, at hindi siya sineseryoso ng mga miyembro. Ang mga bagay na tulad ng ganitong kahihiyan ay nangyayari paminsan-minsan. Rigor Zong, ikaw. Galit na ikinuyom ni Elena ang kanyang mga kamao, ngunit walang kinalaman sa mga bastos na lalaking ito. Kinakagat niya ang kanyang mga ngipin, kung kaya ko lang. Ngunit si Kenneth, na nasa tabi niya, ay hindi nakatiis, at sumagot kay Rigor, pwede bang tumigil ka na sa pagiging mura? Anak, ang lakas ng loob mong pag-alitan ako sa pagiging kasuklam-suklam dahil naiinip kang mabuhay. Si Rigor Zong ay likas na magagalitin. Nang marinig ang sumpa, ikinawin niya ang kanyang kamao at hinampas si Kenneth sa ulo, sinusubukang turuan ng leksyon ang batang ito. Nang makitang bumagsak ang kanyang kamao, inikot ni Kenneth ang kanyang katawan at iniwasan ang pag-atake ng kamao sa napakabilis na bilis. Tumpak. Dahil dito, tumakbo si Rigor ng napakabilis at hindi napigilan, nadulas ang kanyang mga paa at matindi ang pagkahulog sa lupa. Nakatalikod siya at nahihiya. Puff! Nang makitang bumagsak si Rigor, hindi napigilan ni Miss Elena na ngumiti. Sa hindi inaasahan, si Kenneth ay napakatalino, kaya casual na umiwas, na naging sanhi ng pagkahulog ni Rigor sa isang aso na parang kumain ng tae. Nang makita si Rigor Zong na nahulog sa sobrang kahihiyan, lihim niyang pinawi ang kanyang galit. Matagal bago bumangon si Rigor mula sa lupa at itinuro ang ilong ni Kenneth at sumigaw, anong uri ng mga kasanayan ang ginagamit mo upang gumawa ng mapanlinlang na panlilinlang? Kung mayroon kang kakayahang pumasok sa ring, lumaban tayo ng mag-isa. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para tahasan na turuan si Kenneth. Gusto mo makipag-away sa akin, tama? Tama. Well, kung sino ang matalo ay kailangan matutong tumahol. Gumawa si Kenneth ng ganoong kondisyon. Madalas akong pinapahiya ni Rigor noon, kaya kinuha ko na lang ang pagkakataong ito para ipaghiganti ang aking puot. Anak, yan ang sabi mo. Nagmamadaling umakyat si Rigor sa ring at sumigaw, gusto akong kalabanan ni Kenneth Wu. Sinabi niya na kung sino ang matalo ay dapat tatahol na parang aso. Hahaha. Pagkalabas pa lang ng salitang ito ay biglang humagalpak ng tawa ang lahat. Lahat ay tumatawa sa pagiging irresponsible ni Kenneth at nakikipagkompetensya kay Rigor. Itong kawawang batang ito ay naghahanap lang ng pang-aabuso. Alam ng lahat na si Rigor ay napakalakas sa martial arts club, at si Kenneth ang pinakawalang kwentang basura ng martial arts club noon. Walang suspense sa pagtatapos ng dalawang paligsahan na ito. Umakyat si Kenneth sa ring at nakangiting tumingin kay Rigor, handa ka na ba? Halika na. Ikinawit ni Rigor Zong ang kanyang daliri at sumigaw ng labis na mayabang, huwag kang matakot, magiging banayad ako sa iyo mamaya. Huwag kang magsalita ng kalokohan, gawin mo. Dahan daw ang lumapit si Kenneth kay Rigor, puno ng bangis ang kanyang mga mata. Lahat ng tao sa audience ay parang naghihintay ng magandang palabas. Ang lahat ay hindi makapaghintay na makita si Kenneth Wu na inaabuso. Si Miss Elena lamang ang lihim na nababalisa. Nag-aalala siya kay Kenneth at nag-aalala na baka masira ang bata ni Rigor.
Pero sa ngayon, bukod sa pag-aalala sa sitwasyon, wala talagang dahilan para itigil ang laban ng dalawa. Habang sabik na naghihintay si Miss Elena, nanguna si Rigor at pinalo ng mahabang kamao si Kenneth. Ang kamao na ito ay napakalakas at mabilis na lalapit na sana siya sa ulo ni Kenneth. Dahil dito, maikli ang kanyang katawan at naiwasan niya ang pag-atake sa matalinong paraan. Kasabay nito, tumalikod si Kenneth at naglakad patagilid, itinaas ang kanyang paa at sinipa ito ng malakas. Boom! Malakas lang ang binti na ito at direktang sinipa sa tiyan ni Rigorzong, sinipa siya at bumagsak sa sahig, humahagulgol sa sakit. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Elena, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging labis na pinalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Kenneth Wu, na napakahina noon, ay biglang naging napakalakas, at gumamit lamang ng 2 galaw upang ibagsak si Rigorzong. Ang tagal ko na rin siyang hindi nakikita, mukhang nagkaroon ng radikal na pagbabago si Kenneth. Ang martial arts moves ay matalas, matulin at hindi inaasahan, at ang 2 random na galaw ay nakakahok sa mga tao. Sa kabutihang palad, nag-aalala siya na baka maabuso si Kenneth noong una. Tila ang ganitong uri ng pag-aalala ay ganap na hindi kailangan. Hindi na si Kenneth ang hanggal na batang lalaki na nabuli noon. Nang makitang lumakas si Kenneth, napakagaan ang pakiramdam niya. Ang lahat ng miyembro ng audience ay hindi nakaimik, at hindi inaasahan na si Kenneth, na napakahina at lalampo-lampa noon ay mapapabagsak si Rigorzong sa 2 galaw lamang. Gusto nilang makita si Kenneth Wu na inaabuso, ngunit ang ending ay nakakagulat. Ang dating mahina ay naging napakalakas na ngayon, nakakahanga na walang sino man ang nang-ahas na maliitin siya. Matagal nang nawala ang tawa. Sa sandaling ito lahat ay tumingin sa mga mata ni Kenneth na may pagtataka. Nakakagulat ang lahat. Paanong biglang lumakas ang mahinang bata? Matagal bago bumangon si Rigor sa lupa. Sa oras na ito, wala na ang kay-abangan na nangingibabaw dati, pinagmamasdan ang mga mata ni Kenneth na medyo natatakot at hindi mapalagay. Maaaring hindi niya pinangarap na ang mahinang manok noon ay biglang naging napakalakas, at ang aura na naaninag mula sa kanyang katawan ay lihim siyang natakot. Kabanata 75. Nang ang lahat ay natarante, ginawa ni Kenneth ang unang 2 hakbang at tumingin kay Rigorzong nang nakangiti, ngunit nakangiti, dapat pa ba tayong makipagkompetensya? Hindi. Wala na. Hindi sinasadya ni Rigor na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya ang kalaban ni Kenneth. Hindi niya alam kung paano mabilis na umunlad ang batang ito sa kanyang harapan, ilang antas na mas mahusay kaysa sa kanya. So, sumusuko ka na. Ay! Inaamin ko ang pagkatalo. Sa ngayon, maaari lamang aminin ni Rigor ang pagkatalo. Dahil natalo ka, dapat mo bang tuparin ang iyong pangako? Ako. Sabi ko lang oo, kung sinong matalo ay dapat tumahol ng aso, ayaw mo bang mapahiya? Ito. Halos mamatay na si Rigorzong sa kahihiyan. Kung alam lang niyang ang batang ito ay naging napakalakas, natural na hindi siya sasang-ayon sa gayong taya. Mas mabuti na ngayon, matalo ang taya na ito, naiwan siyang inosente sa loob at labas. Kung matututo kang tumahol sa publiko, siguradong matatawa ka ng buhay. Pero kung siya ay walang hiya, paano siya makakasali sa martial arts club in the future? Bilisan mo, matuto kang tumahol. Hindi napigilan ni Miss Elena ang magbo. Matagal na siyang hindi komportable sa estilo ni Rigor at hindi na makapaghintay na ipahiya ang lalaking ito sa publiko para maibsan ang kanyang pagkasuklam. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lahat ng mga miyembro ng staff ay sumunod at nagbo, Rigorzong, handa akong matalo sa taya. Malaking tao ito, kaya bilasan mo at matutong tumahol. Ang mga miyembro ng staff na iyon ay hindi masyadong nahirapan upang panoorin ang kaguluhan, at sumigaw upang hayaang matuto si Rigor kung paano tumahol. Sa ilalim ng pressure, sa wakas ay kinailangan ni Rigor na ikompromiso, okay, matututo ako. Wow! Matagal siyang nadismaya bago sumigaw ng walang katuturan. Hahaha! Nagtawanan ng mga miyembro ng audience nang marinig ang tahol ng aso. Si Miss Elena Go ang pinakamasayang tao. Sumandal siya at napapikit na may takip ang bibig at ngumiti. Sa hindi inaasahan, natutunan mo kung paano tumahol ng aso ng propesyonal. Napakaganda nito. Nang makitang masaya ang lahat, hindi napigilan ni Kenneth na gumawa ng kutsilyo. Ikaw.
Ang galit na mukha ni Kenneth ay naging berde, at ang kanyang pamumula at makapal na leeg ay maaaring sumabog anumang oras. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi niya kayang talunin ang batang ito, tiyak na susugurin niya si Kenneth upang maging karne at pakainin ang aso para maibsan ang kanyang galit. Habang ang lahat ay nagsasaya, isang batang lalaki sa martial arts ang pumasok sa bulwagan. Siya si Victor Mao, ang presidente ng Wushu Club, at ang numero 1 master ng Wushu Club. Punong-puno siya ng vicious aura. Sa sandaling lumitaw si Victor, ang bulwagan ay agad na tumahimik. Anak, maghintay ka. Binigyan ni Rigor si Kenneth ng masamang tingin at mabilis na naglakad patungo kay Victor Mao. President Mao, binugbog ako. Sino ang tumalo sa'yo? Bumaba ang ekspresyon ni Victor Mao, at nag-aalalang tanong niya. Siya si Kenneth Wu. Siya. Tumangala si Victor kay Kenneth na nakatayo sa entablado, nakaramdam ng medyo hindi ka panipaniwala, kahit na hindi ka panipaniwala. Si Kenneth ay hindi opisyal na miyembro ng Wushu Club, ngunit isang maliit na papel sa pagwawalis ng sahig. Sa ganoong kaliit na tungkulin, kadalasan ay hindi man lang siya naaabala. Siya pa kaya ang maging gulugad ng lipunan ngayon. President Mao, hindi alam ni Kenneth kung saan niya natutunan ang martial arts ng mga baluktot na paraan. Ngayon medyo may kakayahan na siya, kailangan mo akong ipaghiganti. Nagmamakaawa si Rigor kay Victor. Makikilala ko siya. Itinulak ni Victor si Rigor at mabilis na naglakad patungo sa ring. Pagkatapos umakyat sa entablado, ilang beses niyang iniskan si Kenneth at sinabing, nabalitaan ko na mas lumakas ka. Hindi kaya. Kung gayon gusto ko itong makita. Inalog ni Victor ang kanyang uniforme sa martial arts, mapanuksong sinabi, gusto kong makipagkompetensya sa iyo. Sa sandaling ito ay sinabi, ang mga miyembro ng madla ay kumulo, at hindi nila inaasahan na si Pangulong Mao ay magmumungkahi na makipagkompetensya kay Kenneth. Si Pangulong Mao ang numero 1 master ng club. Dati na siyang sinanay sa isang martial arts school, at mayroon siyang tunay na talento at masipag. Siguradong hindi kalaban ang kung fu ni Kenneth na may 3 paa na pusa. Sa opinyon ng lahat, tiyak na hindi sasang-ayon si Kenneth sa hindi patas na kompetisyon. Sige, try kong sumubok sa'yo. Nang akala ng lahat ay aamin si Kenneth ng payo, talagang sumang-ayon si Kenneth sa martial arts competition na ito. Pagkasabi pa lang nito ay lalong kumulo ang eksena. Sabik na sabik si Miss Elena kaya namutla ang kanyang mukha, at hindi niya inaasahan na magiging matapang si Kenneth at nang ahas na pumayag na makipagkompetensya kay Victor Mao. Kahit na may ilang kakayahan si Kenneth, tiyak na hindi siya ang kalaban ni Victor Mao. Ang sumang-ayon sa ganitong uri ng hindi patas na tunggalian ay ganap na may kakayahang. Gusto mo ba talagang ikumpara sa akin? Maging si Victor ay nagulat, hindi niya inaasahang lalaban si Kenneth. Mas mabuti. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga ngipin. Para sa kompetisyong ito, hindi siya sigurado kung kaya niyang talunin ang kanyang kalaban, kung tutuusin, talagang malakas ang kalaban. Pero ngayon, makakagat na lang siya ng bala. Ang pagsasanay sa martial arts kasama ang Mr. Logan ay ang hindi pag-urong kapag nakakaharap ng malalakas na kaaway. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng aktwal na labanan, maaari din niyang subukan ang kanyang sariling mga resulta ng pag-aaral at pagbutihin ang kanyang karanasan. Good boy, ngayon gusto kong ipaalam sa iyo kung ano ang master. Pinunasan ni Victor ang kanyang gown sa loob, at handa na para sa labanan. Pagkatapos ay titingnan kung mabuti. Si Kenneth ay hindi nagpakita ng kahinaan, iniindayog ang kanyang mga braso at itinayo ang labanan. Nang makitang nasuntok ang kanyang kalaban, dali-dali niyang ibinato ang kanyang kamao sa nakaraan. 2 suntok ang nagtama sa isa't isa, diretsyong nagulat si Kenneth at napaatras ng ilang hakbang, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nahulog hanggang sa umayos siya sa oras. Mukhang nasa likod pa rin ng kaunti ang kanyang lakas kay Victor, kung siya ay humarap sa kanya, tiyak na hindi siya kalaban. Nang makitang naglunsad ng panibagong pag-atake ang kanyang kalaban, lumiit si Kenneth at mabilis na umiwas sa pag-atake. Matapos ang isang hindi nakuhang suntok, sumuntok muli si Victor at patuloy na inatake si Kenneth. Si Kenneth Wu ay hindi humarap sa labanan, ngunit masiglang umiwas. Nang makitang medyo naiinip na ang kanyang kalaban, bigla niyang sinipa at nabasag ang kanyang left uppercut. Ang trick na ito ang itinuro sa kanya ni Mr. Logan. Matapos matutunan ito ng higit sa kalahating buwan, sa wakas ay naging kapaki-pakinabang ito ngayon.
Ang trick na ito ay gumana. Nang si Victor ay naiinip, sabay na umatake si Kenneth at direktang itinapon si Victor mula sa ring. Boom! Nang makita si Pangulong Mao na binaligtad ni Kenneth, ang mga miyembro ng audience ay agad na sumabog sa palayok, nanlaki ang kanilang mga mata at mukhang hindi kapani-paniwala. Hindi ko akalain na magtatapos sa ganito. Sa hindi inaasahan, si Kenneth, na tila mahina sa pagsusulat, ay napakalakas na kahit si Pangulong Victor Mao ay hindi kalaban. Ang kompetisyon ng martial arts na ito ay agad na nagpabagsak sa impresyon ng lahat kay Kenneth, ngunit hindi niya naisip na ang batang ito ay isang nakatagong master. Wala nang panghahamak at panghahamak sa mga mata ni Kenneth sa lugar, lahat ng mga ekspresyon ay pinalaki, na may hitsura ng pagsamba sa kanyang mga mata. Maging ang mga mata ni Miss Elena ay nanlaki at mukhang hindi kapani-paniwala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natalo ni Kenneth si Pangulong Mao sa kompetisyong ito. Noong nakaraan, palaging nararamdaman ni Kenneth na wala siyang kakayahan. Mukha siyang mahina at laging binubuli ng mga miyembro. Hindi niya akalain na sa pagkakataong ito ay mabigla ang mga manunood sa entablado, kaya hindi niya maiwasang humanga. Si Rigorzong, na nakatayo sa likuran at naghihintay ng magandang palabas, ay agad na nagmukhang tanga. Hindi niya inaasahan na maging si Pangulong Mao ay hindi kalaban ni Kenneth Wu. Noong una ay gustong makita ni Pangulong Mao na magturo kay Kenneth, ngunit siya ay nabigo. Matagumpay na muling naka-counterattack si Kenneth at agad na naging focus ng audience, naging idolo sa isipan ng lahat, at masasabing siya ang naging limelight. Nang makita ni Victor, na ang hangal na batang lalaki, na minsan, ay isa lang dating tagawalis ng sahig, ay naging hari sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng matinding kaba. Ang lahat ng ito, ay dahil sa masyado siyang naging pabaya at naging kampante sa panahon ng laban, kaya natalo siya sa kompetisyong ito. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.